Hi guys, May Love Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Cancer? We have here the Page of Coins, the Six of Cups, the Tower, and the King of Coins. Okay, so may malaki yung chance na merong isang Earth sign dito, Taurus, Virgo, Capricorn, na mag-reach out sa inyo at makikipag-reconcile or reunite with you. Okay? So, pwedeng naging magulo kayo nitong tao na ito. Talagang napaka-toxic siguro ng inyong connection, ng relationship ninyo or history ninyong dalawa. Basta sobrang ang lala, ang gulo. Okay? Pero, mararamdaman mo yung pagbabago niya sa kanyang pagbabalik sa'yo. Kung dati immature ito, pwede nga na makita mo, maramdaman mo na ay, nag-iba na siya, nag-mature na siya. Kung dati parang hindi niya natutupad yung mga pangako niya sa'yo or hindi siya nakakapag-commit sa'yo, pwedeng this time, mapaninindigan niya na lahat ng mga pinagsasabi niya sa'yo at mapapanindigan ka na niya at yung relationship ninyong dalawa. Okay? And dahil dyan, we have read the Justice card now, which means na hustisya. Maibibigay sa'yo kung ano talaga yung deserve mo or yung gusto mo. And then we have read the Page of Wands, the Knight of Cups, and the Chariot. So talagang mararamdaman mo dito yung pagpupursige niya na maitama lahat ng mga pagkakamali niya, pagpupursige na maiparamdam sa'yo yung pagmamahal niya. And we have here the Chariot, which means nga na yung magkaroon ng progreso or development sa inyong relationship. Okay? And then we have here the Knight of Wands, the World card, and the Eight of Swords. And because of that, dahil sobrang aggressive niya sa panunuyo sa'yo dito, parang mahihirapan ka na pumalag. Okay, kahit na sabihin nating magkalayo kayo, long distance relationship, or kahit na sabihin nating lumalayo ka sa kanya, you will still fall sa kanyang trap. Okay? And then we have here the Nine of Coins and the Ten of Cups. So, dahil dyan, hindi mo mapipigilan no matter how confident you are with yourself, no matter how secure you are, bibigay at bibigay ka rin at makikipagbalikan ka muli sa kanya. Okay? And then we have here the Emperor na pwedeng ibig sabihin this time mas magiging matibay yung pundasyon ng relationship ninyong dalawa. Okay? So for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? We have here the Page of Wands, the Four of Wands, the Devil, and the Nine of Cups. Malaki yung chance na yung person ninyo ay fire sign, Aries, Leo, Sag. Okay? So, pwedeng ito yung taong pagkaantay-antay mo na mag-reach out sa'yo na sobrang attached na attached ka. Ang intention nitong tao na to ay maging kayong muli or maging kayo kung halimbawa man na this is a new person.
So, sobrang nahihirapan din tong tao na ito na makalimutan ka or to detach from you. Sobrang strong ng connection ninyong dalawa to an extent na nagiging toxic or nagiging masyado kayong dependent with each other. Okay? And then we have here the Nine of Swords, the Page of Coins, the Three of Cups, and the King of Wands. So, medyo hindi ka talaga niya maalis sa sistema niya. Nag-overthink siya palagi. Gumugulo ka talaga sa isipan niya. Kaya, nag-decide siya dito to reach out to you and to reconcile with you. Kasi talagang sobrang may passion pa rin siya towards you. Gustong-gusto ka pa rin niya. Attracted pa rin siya sa iyo. Okay, so we have here the Eight of Wands, the Two of Coins, and the Four of Swords. So, patuloy ito na makikipag-communicate sa'yo, makikipaglandian sa'yo, or suyuin ka, ganyan. Pero nakikita ko din dito na medyo nag-aalangan ka. Okay? Parang tinitimbang mo, in fairness, tinitimbang mo kung pagbibigyan mo ba siya or hindi. Kasi pwedeng naka-recover ka na, pwedeng, how you say it, in the process ka na of moving on from this person, or pwedeng nga na totally na nag-move on ka na and then all of a sudden, bigla na naman siyang nagparamdam sa'yo. Okay? Pwede rin na accepted mo na nga before na maghiwalay kayo. Kahit na sabihin nating mahal mo pa rin siya, attracted ka pa rin sa kanya, and somehow naka-move on ka na Okay? And then you have the Queen of Coins, and then the World card. So, medyo you will keep your distance from this person. Hindi ka magpapaka-easy to get. Okay? Kasi somehow nga nakuha mo ang kumpiyansa mo sa sarili mo, na alam mo yung capabilities mo, na parang alam mo na yung kakayahan mo na mabuhay, na wala ang tao na ito, kaya ano ang maibibigay niya or maiko-contribute niya sa buhay mo kapag bumalik siya. So, yun yung mga iniisip mo. Okay? And then we have here the Death card, which means na pwedeng you want changes. Gusto mong magkaroon ng pagbabago sa tao na ito or sa relationship na ito, or bago ka pumasok sa relationship na itong muli. Okay? Na siguro kung hindi rin lang naman magkakaroon ng magagandang development, pwedeng ayawan mo itong tao na ito. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? The Hierophant, the Seven of Swords, the Death card, and the Queen of Coins. Malaki yung chance na kasal na kayo nitong tao na ito, na pwedeng niloko ka nitong asawa mo. Okay? Pero, nakukonsensya siya, and pwedeng nagbago na siya or magbabago na siya. Okay? At dahil mabait ka, at dahil mahal na mahal mo pa siya, pwedeng pagbigyan mo. Okay? And then we have here the Two of Cups, the Queen of Wands, the Nine of Coins, and the Nine of Cups. So, dahil nga dyan,
makikipag-ayos ka sa tao na ito, and pwedeng maibalik yung sigla ng relationship ninyo. Pwedeng kumampante ka, talagang maniniwala ka, makikita mo siguro yung mga pagbabago niya, kaya medyo bumalik yung tiwala mo sa kanya. And then we have here the 9 of Cups, which means makakaramdam ka ng contentment or happiness sa mga susunod na mga araw. And then we have here the Lovers, the 4 of Cups, and the 6 of Swords. So talagang you will be back together. Sobrang na-miss ninyo ang isa't isa, and pwedeng pagtutulungan ninyo na dalawa na magkaroon ng mga magagandang pagbabago sa relationship ninyo. And then we have here the 5 of Coins and the Star, which means medyo nagkakaroon ka na dito ng hope, or parang nakakampante ka na dito na this time you are not doing it alone. Na this time nakikisama siya, or tumutulong siya, kumbaga para magkaroon nga ng development sa relationship ninyo. And then we have here the King of Wands, which means nga na magiging aggressive siya dito, or nagpa-participate talaga siya para magkaroon ng mga magagandang changes sa relationship ninyong dalawa. Okay? So for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.